sa ating lahat. Ako po si Brian Luisa Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, August 23, 2025. Ngayong araw po natin tutukan series which is a seminary edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about Reformation. Ano ba ang Reformation? Para po sa araw na ito, ang talata po natin may kagaling sa Acts chapter 17, verse 11. Sabi po rito, basahin ko po. Now the Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Now, upang ating mas maluwan kung may ibig sabihin ng talatang ito, at upang mas maintindihan natin ang ating devotion, ngayon pa tayo na ako sa ating teaching for today. So, yung Reformation po, hindi siya basta-basta pangyayari ng nakaraan or sa history natin. Yung Reformation po, kumbaga pwede natin itong tawagin na movement wherein it brought many people back to the heart of Christianity. So, through Reformation po, it reminded the world that the Bible alone is our highest authority. Yung Biblia po natin ang may pinakamataas na authority. And that salvation is by God's grace. Yung salvation, hindi natin ito makakamit ng tayo lang. Yung salvation, it is through the grace of God. And Jesus is not just a Savior, but also our Lord at our Master over every aspects of our lives. In short po, yung Reformation, ito po ay about sa panunumbalik natin sa Diyos, sa panunumbalik natin sa salita ng Diyos, wherein we discover the gospel and we submit ourselves to Jesus Christ. Ngayon po tayo pinadala sa ating application. So ano nga ba yung dapat natin gawin or i-apply sa ating mga buhay? So kung gusto natin yung mamuhay yung banal na spirito sa atin, we need to make the Bible our ultimate guide in our life. So we need to make the Bible our ultimate guide sa pananampalataya natin, not just hindi lang dapat natin itong basahin, but kailangan natin itong intindihin and dapat i-apply natin yung mga natututunan natin. Instead of relying on traditions or personal opinions, we should start trusting the Bible. We should also keep sharing the simple but powerful message of God's grace sa pamamagitan po ni Kristo. And because dahil po dito, it can change many more lives, it can change many people, and dapat we must surrender every part of our life. So that includes yung choices natin sa buhay, yung relationships natin with other people, kahit sa work natin or sa school, kung estudyante natin, and even yung mga studies.